Welcome mga Katsago. For today's video, mag-unboxing tayo ng isang item or isang parts na ilalagay natin sa ating Raider 150 Fi, yung aking 2017 model. So, good day and nakabalik na naman tayo sa unboxing. Ito yung isa sa mga gusto nating gawin. And para mapakita din sa inyo doon sa mga yung parang gustong bilhin tong ganitong bagay or ganitong pyesa para sa motor nila, may bahagi ko sa inyo yung aking konting malalaman or doon sa pagkakabit, sa pagbili, and maipakita sa inyo kung ano yung goods or bad side ng item na to. Hopefully maipakita ko. And today is November 14. Ginawa ko tong video na to. Unboxing muna tayo and then sikapin kong mabidyohan yung pagkakabit nito dito sa aking Raider 150 Fi, and hopefully ma-test natin and maipakita ko sa inyo. Gagawin ko yung the best ko para document natin. So tara, i-unbox na natin tong in-order ko sa Orange app itong RCB DB Line 3 na kulay black na may gold sticker ata to. And nakaano ko ngayon TRC, okay naman. And about in spite do sa mga issue ng TRC Philippines, lately maganda naman yung play nung okay naman yung play nung shock. Medyo natagalan nga lang akong magtimpla noon kasi fully adjustable, rebound, compression at saka preload. So at this time maganda yung setup niya na. Maganda na yung play niya. Pang may angkas din at saka pang solo rider. And minsan dideliver ako ng mga 30 kilograms na longganisa, 25. Basta tama lang yung hangin ng gulong. Okay naman yung play. Kaya lang ang downside nito, parang 295mm, which is nakaganon yung swing arm. Hindi ko sure kung talagang yun na nga yun, kasi tansya ko gumanon, masyadong humaba yung yung kanyang espasyo dun sa gulong, over dun sa underneath ng motor. So ibig sabihin humaba yung shock. Tansya ko 295mm, which is not the specifications ng Raider 150 Fi na 285mm ang haba ng shock. So itong RCB, try natin kung maiangat niya sa dati yung swing arm. Ano naman yon, personal preference lang naman yon. Okay lang din naman yung nakaganon. And napansin din naman ng asawa ko na pag umaangkas siya, talagang parang tumaas daw. Kasi nga bumaba yung foot peg. Kasi gumanto nga yung swing arm. So ang tendency nun, parang paglakdang niya, di ba? Ang isang angkas hakbang doon sa pillion. So pag mababa yon, pag lumakdang siya, parang mataas. So tumaas nga tumaas siya, sabi nung aking official back ride. So ngayon itatry natin to, and ako na rin sana magkakabit. Susubukan natin ma-document. So tara, unbox na natin tong RCB DB Line 3. Nirelease to nitong 2025 lang din. Tara. So ito yung DB Line 3 RCB 285mm pang Raider. Nabili ko to sa Orange app, and medyo mas mura to dun sa SRP. Doon ko siya nabili kay C2MP, and nung 11/11 nakuha ko siya ng 7,099. Actually, ang totoo, medyo nagsisipang ako nung kasi parang bigla akong naisipan na maganda lang sana palitan yung shock na TRC.
Kasi kung hindi ka naman maarte, okay naman eh. Pero medyo karamihan kasi dun sa pyesa ko, hindi naman ako maka RCB talaga, pero okay na rin yun na parang RCB halos lahat ng magiging pyesa. Ang maganda lang sa TRC, gusto ko yung kulay ng shock nya, which is yellow yung spring, tapos silver yung pinakabaso nya. Kaya lang, ang pinaka-ayaw ko nga ay parang mahaba siya. Ngayon, bago natin ito ikabit, siyempre, susukatin natin. Pagkukumparahin natin yung TRC shock at saka dito sa RCB kung talagang mahaba nga ba yung TRC. Kasi ang tansya ko 295mm yun eh. So, tignan natin. So, ito yung RCB premium black. So, walang ibang kulay na or variation na color para sa Raider. So, premium black lang. Sa ibang types ng suspension, meron kagaya nung yung walang baso na pang Raider. Nakalimutan ko yung model eh. Basta meron yung puti tsaka premium black. At dito sa DB Line 3, premium black lang talaga. Pag kalimitan sa premium black ng RCB, parang ano yan, may touch lagi ng gold yung kanyang premium black. Anong model. So yan, napakaganda oh. Grabe. Packaging, as usual, RCB ting. Maganda yung packaging nya. Safe na safe yung item. Yan. Ganda. So, kompleto yan, mga papeles, manuals. So, may kasama siyang, dito ilalagay yung pinaka-tank, pinaka-baso nya. Ito, yan, ganyan. So, ano pa? Ito, bracket. Yan, bracket. Siyempre, bracket. Oh, may kasama pang keychain ng RCB. At ito itong bagay na to. Ito yung pamihit para sa preload. Doon sa pinakataas, pinaka-spring preload. Ito yung kanyang magiging pamihit nyo. And then, ito na yung kunin natin yung mismong shock. Yan. So, ito yung mismong shock. Yan. Ito yung mismong shock. So, 360 degrees na yung ano niya, pinaka-hose na iikot. 360 degrees. Premium naman, premium yung hose niya. Yan, hindi siya yung sobrang tigas, hindi rin sobrang lambot. And ito yung kanyang nitrogen tank. Yan, nasan ba yung screw natin? Yan, naiikot-ikot na yan. So, kunyari ito yung motor, yung chassis. Ganito yung magiging itsura. Yan, nakalabas yung pihitan. Yan ang gusto kong mangyari doon. Yan. So, itong RCB logo, naka sticker lang, hindi siya emboss. Yan. So, pag kumupas siya, pag kumupas o nag-fade, meron kayong extra dito. Yan. Extra. RCB DB Line 3. Ito yung para sa compression. Plus minus. So, counterclockwise yung pampalambot or minus. And then, clockwise para mapatigas yung bounce ng spring. Para compression pag-compress ng spring. Ito na yung tumatakbo yung motor. Sa preload, yun yung pag-angkas pa lang ng rider. Yun naman yung magiging sag ng spring. Ibig sabihin, pag nagpihit kayo ng mas matigas,
So, konti lang yung magiging sag nung motor pag angkas pa lang. So, magkaiba yung preload at saka compression, syempre. Although parehas silang pababa ang spring nun. And then, ito naman yung rebound. Yan, dito naman ang pihit nan. Yan, meron dito naka-indicate na H, which is hard, and S, which is soft. So, sa pagpihit naman, pag clockwise, ito yung soft. So, dito, malambot lang yung talbog ng spring, mabilis ang pag-angat niya. And then, counterclockwise, dito naman yung hard, which is, ito naman yung papunta tayo sa, parang slow mo yung balik ng kanyang rebound. Pag tinaasan natin yung pihit sa hard. Or pag dinamihan natin yung clicks papunta sa hard. So, hindi ko muna pipihitin. Pag kinabit ko na lang, tsaka ako itatry. So, yan. Ang masasabi ko, first impression, premium naman ang dating niya. So, yan. Belang, meaning Raider yan. I believe Belang is from Malaysian Raider. Ang tawag sa Raider 150 sa kanila ay Belang. Yan. So, nakalagay dito. Ayan, habang parang serial number lang. And then may embossed na RCB dito sa CNC na to. Or Forged, ano ba to? And then RCB 700 pounds per inch. So, sakto lang. Naglalaro siya sa pang biyahe-biyahe, syempre, at pang laro-laro sa racetrack. So, 700 pounds. Hindi sobrang tigas, hindi sobrang lambot. Pero mapapatigas nyo siya. Depende sa settings nyo. So, sakto lang yung 700 pounds per inch. Meron ditong pala warning sign na may logo na RCB. So, warning. Hindi ko nababasahin yan. And then, meron din siyang indicator dito. Yan. Maganda to. Itong bagay na to. Mahalaga din na mamamonitor natin yung talbog ng shock para alam natin kung sumasagad na ba or nagbo-bottom out na para may adjust natin kung kailangan natin mag-adjust. And hindi lahat ng monoshock may ganito. Good thing nilagyan ni RCB itong DB tray line ng rubber indicator. And mamamonitor natin yung percentage ng talbog ng shock natin for safety reasons. So premium naman, magandang kulay. Pero kung may yellow yung pipiliin ko dito. Wala, pero okay na rin to, premium black. Parang stock lang. So, dito naman yung spring preload. So, ito yung sinasabi ko kanina. Dito nyo gagamitin. Yan. Yung pampihit na to. Iikot nyo yan ng counter clockwise or clockwise. Or pa ganun. And then, ito, bago ikot, syempre, i-unlock nyo muna itong screw na to. Yan. So, clockwise din yan para mag-compress yung spring. Paganan. Para umano yung spring, tumigas. For sure, iikot ko yan kasi lagi, may angkas ako. So, kahit madalas akong solo, isa-set up ko yan sa may angkas, parang gitna. Hindi sa sobrang angkas lang. Kumbaga sa igigitna ko lang siya na pang solo at saka pang may angkas. So, okay lang na matagalan tayo mag-setup basta makuha natin yung ganung setup na sa gitna. Diba? Kasi mas madalas akong walang angkas eh. Pero pag may umangkas, yun, sabi natin mga 60 kilograms yun eh, ganun. Medyo mabigat yung back ride natin eh. And, yun. Ilang naman, try ko yung dun sa mga hindi pa alam mag-setup or dahil dito sa mga to, subukan ko kayong mag-guide. Pero hindi ako expert ano ko lang din, natutunan ko lang din yan doon sa TRC ko. For sure, same thing lang din to. So ito yung DB Line 3 ng RCB pang Raider Premium Black 285 millimeter. And then bago ako natin to i-set up, pakita ko rin yung laman na ito yung gusto ko dito eh. For sure may warranty to, and itong manuals. Ito yung nag-iiba sa nagbibigay ng kaibahan or
standardization ng isang produkto. Pag mayroong gantong mga papeles, sa ayaw nyo at sa hindi o sa gusto nyo, napakahalaga nito. Kahit hindi na natin ito binabasa, pero mahalaga na meron tayong nababasang ganito. Ito kasi yung standard ng isang produkto. Mga appliances man yan, or electronics, sapatos, or sapatos wala namang manual. Basta mga electronics, yung tungkol sa mga sineset-up na bagay, yan, dapat may mga warranty yan. Number 1 yan. Warranty. So, RCB, hindi yan papahuli. So, good thing RCB meron. And then, siyempre, suspension, user manual. So, wala na kayong ano dito. Ito rin ang nagsasabing kalimitan na ang isang bagay or isang produkto ay talagang legit at talagang pinag-aralang mabuti. Yun lang naman yun. Yan. So, ibig sabihin, alam ni RCB yung ginagawa nila at yung produkto nila. Hindi sila yung mga rebranding na wala lang. Ito na yung suspension, wala ka malang mababasa or wala kang warranty na makukuha. Mura nga pero para ka lang, alam mo na, kung matitsambahan ka, para ka nagtapon ng pera, di ba? So, yun lang. Ayan yung mga, ito may previous pa. RCB, baka naman, hindi. Thank you sa mga ganitong magagandang pyesa. And kay C2MP sa malaking discount doon sa Orange app. So, tara, set up na natin itong RCB DB Line 3 for Raider 150 FI or carb type. And syempre doon sa bagong Satria or Raider 150 Pro and Raider 150 Blade. Ayan, bagong labas na natin pala to. Yung bagong labas na rin pala this time sa mga oras na to, November 14, yung bagong Raider na fuel injected din naman. Fuel injected syempre. And yung carb, phase out na yung carb. So, nandyan na lang yung Raider 150 Fi na standard. And then 150 Fi na blade. Parang may batok. And yung Pro, may batok din naman. And kaya lang yung kanyang headlight na bago. So, tingin ko lang ano pa rin to doon. Kung basta sukat pa rin to doon. For sure, 285mm na shock pa rin ang gamit nila doon. And sa pagkakaalam ko, sa tingin ko, wala namang nabago dun sa body, sa frame nung bagong mga Raider ngayon. So yun lang, tara, kapitan natin to. Marami na pa tayong sinasabi. Samahan nyo, ikabit natin to and natin kung mababago yung tindig ng ating Raider 150 Fi. Let's go!